Hello po mga kabayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat mga kabayan. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Umpisa na po natin, magkomentuhan na po tayo. Komentuhan po natin ito pong pahayag ng ating Vice President Sara Duterte mga tambay. Siya po ay nagtatanong sa pamahalaan, sa Pangulo, bakit po napakabagal na aksyon pagdating po sa korupsyon. Wala pong matutumbok at wala po yatang mapaparusahan na mga magnanakaw ng mga politiko. Lalo-lalo po yata kung kaalyado pa yata niya. Mga kabayan, pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin ang pahayag ng ating Vice President Sara Duterte. Mabagal ang aksyon ng Office of the President sa pagtugon sa korupsyon. Yan ang panibagong patutsada ni Vice President Sara Duterte sa administrasyon. Sinabi yan ni VP Sara sa isang interview nang bumisita siya sa Manawag Church sa Pangasinan itong Sabado. Ayon sa Vice Presidente, noong isang taon pa lang, ibinunyag niya na ang mga nangyayaring anomalya sa Kaba ng Bayan. Pero wala raw ginawa ang Pangulo. Ni hindi rin daw masabi ng Pangulo kung sino-sinong kongresista ang mga sangkot sa katiwalian. Palagay ko, hindi din niya masabi dahil aabot siya sa sarili niya, sa Office of the President. Dahil pumirma po siya ng budget eh. Pag pumirma ka po ng budget at sinabi po niya, binasa niya, page per page, 5,000 pages ang budget. So, ibig sabihin, nakita mo yung insertion, pero wala kang ginawa. Kinwestiyon din ni VP Sara ang isinasagawang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na binuo ni PBBM. Anya, bilyong piso ang confidential funds ng Pangulo. Kayang-kaya raw nitong imbestigahan at gumawa ng case build-up sa loob ng kanyang opisina. Ayon sa Vice Presidente, gusto lang daw nilang gawing lehitimo ang gusto nilang ipalabas na kwento. Wala pang sagot ang palasyo sa mga pahayag ni VP Duterte. Hindi naman natin alam ang usap-usapan doon. At yun ang i-feed nila sa mga tao at sasabihin nila na ito yung kwento at ito yung mga kailangan natin gawin, mga responsible. That way, ikaw na tao, ikaw na mamamayan, hindi mo na ma-dispute, hindi mo na ma-contra yung results dahil sasabihin niya, hindi, legitimate yan. Nagawa ako ng komisyon, nag-imbestiga. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Tama po yung mga tambay. Yun po kasi ang tinatawag na pang-iwas mga tambay. Bubuo ka ng komisyon, yung ICI, para lang masabi na meron kang ginagawang investigasyon sa korupsyon. Hindi po ba? Bakit hindi mo agad matumbok? Tama po si Vice President eh. Kilaki-laki ng confidential fund mo. Hindi ba? Kailaki-laki. 4.5 billion. Hindi bababa sa 4.5 billion ang confidential fund mo. Wala kang ma-build up, nakakasuhan. Mga bayan, bumuo ka pa ng komisyon. Unbelievable. Hindi ba? At yung sinasabi po ng ating Vice President, totoo po yun. 100% tama po yun. Sumasang-ayon po si Kamanong doon. Ikaw ang Pangulo. Ikaw ang pumipirma ng budget. Kahit ano sabi ng Vice President? 5,000 pages yan. Mahigit 5,000 pages. Titingnan mo yan. Re-revisahin mo yan. Babasahin mo yan. Titingnan mo lahat kung nasaan at gaano karami ang insertion na isiningit dyan ng Kongreso. Lalo-lalo yung nasa BICAM. Yung sa Bicameral Conference Committee report nila. Hindi po ba? Bakit nakalusot? Hindi po ba? Pati yung mga blanco na sinasabi ni Congressman Ungab. 4.5, I think, 4.5 billion po yata yun. O something na napakalaki po yun. Yung naisingit po doon. Mga kabayan. Napakalaking bilyonis po yun. Pero pinirmahan niya po yun. Yung mga naisingit na yun. Mga insertion. Di po ba? Kaya nga, dito po sa ginagawang investigasyon, tama po ang Vice President. Hindi mo talaga tututukan at hindi mo talaga iimbestigahan lahat ng mga politiko na sangkot sa korupsyon, lalong-lalo kung ito'y kaalyado mo. Dahil
makakarating sa Malacanang ang issue ng korupsyon. Dahil ikaw ang pumirma. Pinirmahan mo ang budget. Napakalaki pong pananagutan. Accountability. Sino po ba may accountability? Di po ba yung pumirma? Di ba? Ikaw ba naman pipirma ka? Magbibigay ka ng pera. Pinirmahan mo yung cheque nila para ma-release ang pera. Pinirmahan mo. Hindi mo man lang inalam kung ano yung pinirmahan mo. Katarantaduhan po yun. Hindi po nangyari yan kay dating Pangulong Duterte. 6 na taon po. 6 na taon siya na pumirma ng budget si dating Pangulong Duterte. Meron po ba? Meron po bang kumalat na isang damukal na insertion at isang damukal na ghost project at isang damukal na korupsyon ng mga politiko, lalong-lalo ng congressman, senador? Sige nga, meron po ba? Pumutok? Bakit po ngayon? 3 taon siya nag-budget. 3 taon na po siyang pumipirma. 2023, 2024, 2025. Pinipirmahan niya po ang budget ni BBM. Ibig sabihin, wala siyang kasalanan. Ano yun? Tanga lang? Tanga lang ang Pangulo? Bobo lang ang Pangulo? Pumirma lang siya basta-basta? Wala siyang nakitang mga insertion? Wala siyang nakitang korupsyon? O kasabwat siya at alam niya ang kanyang pinirmahan? Hindi kaya? Kaya nga sabi ng Vice President, napakadali lang talaga niyan kung gugustuhin mo. Bakit napakabagal? Ilang buwan na. Malapit nang matapos ang taon. Wala ka pang pinapangalanang malalaking isda, malalaking ulo ng mga congressman, mga senador na sangkot sa maanumalyang korupsyon ng flood control. Flood control pa lang yan. Wala pa ang iba. Di po ba? Nakakahiya. Nagkaroon ka ng Pangulo, humahawak ng confidential fund nang hindi bababa sa 4.5 billion taon-taon. Walang nagagawang investigasyon. Inasa pa sa ICI na siya pa ang bumuo. Kanyang komisyon pa yan. Unbelievable. At nakatutok lang ang ICI. Saan po? Tutok na tutok po saan? Sa mga contractors. Sa mga empleyado ng DPWH. Nakita niyo po yung tinututukan halos? At magbabalita po sila at magsasangkot, mga kabayan, ng anomalya. Puro kalaban pa nila sa politika. Pero yung mga kakampi nila, nagkamal ng napakalaking budget, pondo, ay hirap na hirap pong pangalan. Lalong-lalo po si Pinsan. Si Pinsan na ulo sa paggawa at paglagay at ulo saan? Sa lahat ng diskarte na ginagawa sa House of Representatives. Siya po ulo Siya po puno. Hindi ba? Kumbaga sa barko, siya po ang kapitan. Ang kapitan po sa House of Representatives ay si Martin Romualdez nung panahon na hindi pa siya nagre-resign. At ang commander-in-chief naman po sa buong Pilipinas ay si BBM. Hindi po ba? Nakita niyo po? Yung ginagawa po sa Kongreso, sa House of Representatives at sa Senado, na nung panahon po ay ang ulo po, ang kanila pong sinasabing kapitan. Ang kapitan ng Senado ay si Escudero. Nung mga panahon na yon, di po ba? At si Tambaluslos sa House of Representatives. Di po ba sila magkakasabwat umano? Hindi kaya? Kaya po, pagka ikaw po ay umaalis na sa bangka nila, di ba? Pagka ikaw ay bumabatikos na at kinu-question mo na ang korupsyon nila, delikado ka na. Pupuruhan ka na nila. Ikaw na ang manganganib
lalong-lalo sa investigasyon. Pangalan mo na ang lalabas. Ganun po nakikita ng mga Pilipino. Hindi po ba? Pag meron tumututok sa investigasyon na malawak ang korupsyon ng flood control at kinu-question po ang mga magnanakaw sa ating bansa, lalong-lalo po ang mga buhaya, di po ba? Pag meron politiko na kinu-question sila at gusto sila imbestigahan, ano po nangyayari? Katulad po sa House of Representatives, meron pong isang congressman dyan, batang-bata, sa pangalan po ni Kiko Barsaga. Ibinubunyag niya po ang nakikita niya korupsyon, dahil siya po ay bagong congressman. Kapapasok lang po niyang congressman ng 20 Congress. Sige nga. Ibinunyag ni Kiko Barsaga ang matindi pong anomalya dyan sa House of Representatives. Ano po ginagawa kay Kiko Barsaga? Di po ba? Pilit pong pinatatanggal at dalawang beses na yata nila papailan ng ethics complaint. Nakita niyo po kung sino po yung lumalabas sa korupsyon, nagkakaproblema. Pero yung sinasabi ng ating Vice President, yung palasyo, never naging katulad ng Vice President na galit sa korupsyon. At never naging katulad ng dating Pangulong Duterte na galit sa korupsyon at pulburon at makakaliwa. At never naging katulad man lang ni Kiko Barsaga, ang Pangulo, sa pagsugpo at tapang pangalanan ang mga korap sa ating bansa. Nakita niyo po ba ang Pangulo? Mayroon po ba siyang minention? Pangulo siya. Napakarami niya confidential fund. Kaya niyang mag-expose ng mga pangalan sangkot sa korupsyon. Katulad ng ginagawa ni dating Pangulong Duterte. Ine-expose niya. Pinapangalanan niya. Lalo pa ngayon. Napakadali mong pangalanan ng mga congressman. Makikita mo na kung gaano kalalaki ang nakuha nilang budget sa kanilang mga distrito. At yung mga party list na nagkamal din ng isang damukal na budget. Napakadali mong pangalanan. May confidential fund ka. Lumilipas po ang araw, buwan. Aabutin pa ng taon. Wala pong pinapangalan ng malalaking ulo katulad po ni Tambaluslos umano. Hindi po ba? At ng mga kaalyadong congressman. Nakita niyo po ba? Pinangalanan ng Pangulo ang mga congressman sa Bulacan na number 1 nakakuha na napakalaking insertion o budget sa flood control. Pinangalanan po ba? Meron po ba binanggit ang Pangulo kahit isang congressman sa Bulacan? Ilan po ang congressman sa Bulacan? Hindi bababa sa 7 o 6? May pinangalanan po ba? Di po ba wala? Congressman sa Bicol? Meron po ba? Lalo sa Ilocos Norte. Nagpangalan po ba siya ng mga congressman sa Ilocos Norte? Lalong malabo. Probinsya niya yun eh. Hindi po ba? Kaya po basag na basag po sila dahil ang Vice President ay isa pong abogado. Hindi po basta-basta Vice President si Sara Duterte. Abogado po siya. Matalino. Marunong sa batas. Maalam sa batas at maalam at marunong magpatakbo ng bansa. Si BBM po ba? Abogado po ba? Mahusay po ba siya sa batas? Mahusay ba siya magpatakbo ng bansa? Ng gobyerno? Ikumpara mo kay BP Sara na nakita mo ang probinsya nila, maunlad, maayos sa panunungkulan nila. Abogado. Sige nga, mga kababayan. Kaya dito po, antayin po natin. Babanatan po ito, mga kababayan. Baka po ngayon, ibinablog na po yan nung tinatawag na garbage in, garbage out. Alam naman po natin, vlogger yun. Pagkatapos po magsalita sa PCO yon, magbablog na po yon. Ang lagi pong binablog nun, kung hindi po pamilya Duterte, Vice President at mga kaalyado ng mga Duterte. Yun po, ganun po katindi ang tagapagsalita ng Pangulo. Isa pong attack dog na tinatawag ni Atty. Rowena Guanzon. Attack dog.
At ganoon din po ang tawag ni Chavez Singson dyan. Attack dog, mga tambay. Grabe po. Maraming salamat po mga tambay sa gusto po natin tambayan makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, thank you rin po. At yung panalangin at dalangin po natin at dasal ay pagsama-samahin po natin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ang dating Pangulong Duterte na maingatan po sa kapahamakan at mailayo po sa kapahamakan nga po. At syempre madugtungan pa po ang buhay at kalakasan at makabalik na po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maingatan po sila. At ganoon din po mga tambay, tayo rin po yung magdasal na tayo po yung maingatan at ang ating buong sambayanan. Maraming salamat po mga kabayan, tiis-tiis lang po. At hindi naman po sila forever. Lahat naman po ng bagay sa mundo ay may katapusan, may tuldok mga tambay. Kaya yung ginagawa po nila sa atin, lagi naman po tayo nagtitiis. Huwag lang po silang matanggal ng mabilis. Dahil pagka sila po'y nawala ng mabilis sa kanilang panunungkulan, yan na po ang kalbaryo nila, mga bayan. Alam kasi ng Vice President ang mga kalikaw ng mga bituka nila, mga kababayan. Markado na po sila. Kaya po, hindi nilang magugustuhan na maging Pangulo si Inday Sara, mga kababayan. Isang abogado at isang magaling lingkod bayan. Alam pa ang proseso ng batas, mga kababayan. Maraming salamat po, mga kababayan. Ingat-ingat po. Bye-bye.